biti. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapaga, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Ay para lang sa Kanya. Amen! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapaga, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapaga, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapaga, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Ay para lang sa Kanya. Amen! Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na ang awit ng papuri ay para sa inyong alang pool. Hallelujah! Yes, oh God.
kapatid, gaano man kabigat yung problema mo ngayon, gaano man kalaki yung suliranin sa buhay mo, palagi nating tatandaan ng pag-ibig ng Diyos ay wagas, siya ay tapat, palagi natin siyang kasama. Hallelujah. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo.
Panginoon, na napakasarap magpuri sa kanlungan mo, Diyos. Kahit kami may suliranin sa aming mga buhay, Lord, ay kami nagagalak, Lord God, pagkat ramdam namin ang presensya niyo sa aming mga buhay. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ang kasama. Napakasarap magpuri, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ang kasama. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo.
Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparindig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakila ka. Sige po, awitan natin ang papuri ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, Ikaw ay Diyos sa amin, Lord God. Patuloy naming nararanasan ang inyong kadakilan sa aming buhay. Patuloy naming nararanasan, Lord God, ang inyong kabutihan sa aming mga buhay, Lord God. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw ay tapat noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Kaya't habang kami nabubuhay, Lord God, kami ay punong-puno ng pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo, Lord God. Pagkat Ikaw ang Diyos na hindi kami pinapabayaan, Ikaw ang Diyos na hindi kami iniiwan, at patuloy niyong pinaparanas ang inyong presensya sa aming mga buhay. Pagkat sa presensya niyo, Lord God, ay may kaligtasan, Lord God, ay may kapayapaan, Lord God, ay may kalakasan, ay may kagalakan, Lord God, kahit patuloy kaming mananatili sa inyong presensya, Panginoon. At patuloy namin kayong pupurihin sa aming mga buhay, Lord God. Kaya nga,
po ay binabalik namin sa inyo ang mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen! Amen. Praise the Lord. Pwede ba nating sabihin sa bawat isa, Praise the Lord. Praise the Lord. At meron akong pakiusap bago tayo mag-start. Pwede bang i-remind natin ang bawat isa sa atin, nandito yung isip natin, huwag sa labas. Praise the Lord. So isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Praise God for a new day. Sa mga masugid po naming taga-subaybay sa live streaming, kumusta po kayo? Sa amin na nandito sa loob ng iglesia sa CGP Cubao, ang taos-puso naming pagbati ang amin pong ipinapaabot sa inyong lahat. So nawa, lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Amen? Parang dalawa lang yung nasa mabuting kalagayan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dahil kahit na anong sitwasyon, alam ko na ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. So habang tayo ay nakikinig ng aral ng Panginoon, alam ko na hindi po maaalis yung ating pag-aalala sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ano po? It's a normal. Normal po yan sa atin. Na meron tayong mga pag-aalala dahil sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. But can I ask that instead na tayo po ay mag-alala, can I ask that we keep our nation in our prayer? Pwede po ba? We ask the Lord intervention sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa. At yan lang yung pwede po natin gawin. Kasi ang sabi ng Panginoon, sa Kanya po natin ilagak yung lahat ng ating mga alalahanin. So that yung kalooban po ng Diyos ang mangyari sa ating bansa. So ang iglesia po ay kailangan din pong may gawin sa mga bagay na nangyayari sa ating bansa. May pakialam sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaisa tayo sa panawagan tungkol sa accountability. And we must also express yung ating anger, yung indignation, holy anger, Sabi ng Panginoon, pwede tayong magalit dahil sa kasalanan. But in an orderly and peaceful manner that pleases the Lord. Amen po. Not through violence, but in humility, in prayer, and kasama na yon yung paghingi ng tawad. Dahil aminin din natin na mayroon po tayong pagkukulang. No need to elaborate. Ang mabuti natin gawin, magpakumbaba, humingi ng tawad sa Diyos bilang isang bansa. Dahil whether we like it or not, maapektuhan po tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. So may the Lord bless the Philippines. Amen. May the Lord bless the Philippines. So today, you might be surprised to see us back to our previous theme. Sabi nga ni Pastor Nelson sa akin, part 2, yata yung sermon mo.
Kung si Pastor Pabs ay may part 1, part 2, part 3, ako din ay may part 2. Parang si Bagyong Yuan yan, parang may nakalimutan at balak pumasok ulit. Dahil siguro may nakalimutan tayong mahalagang mensahe, kaya nais ng Diyos na balikan natin ito. Yun naman yung nais natin, that the Lord will override. Gusto po natin, may mga gusto tayong mensahe na gusto natin ibahagi. Pero kadalasan, yung kalooban ng Diyos ang kailangan pong mangyari. So our scripture text this morning is Matthew chapter 5, verse 13. Hindi na po ito bago sa atin. So may I request everybody to please stand for the reading of God's Word. If you have your Bible, please try to read from your Bible. I am reading from the New Living Translation. You are the salt of the earth, but what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito sa pagkabasa ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong gagawing pangungusap, Panginoon, sa amin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po kami. Ibigay po ninyo yung mensahe, Panginoon, na kinakailangan po ng bawat isa sa amin. Para sa aming pong paglakad, sa lahat po ng mga gagawin po namin, sa lahat po ng iisipin po namin, we will be guided, Lord, by your words. Maraming salamat, Panginoon, purihin ka, luwalhatiin ka, pagpalain mo po ang iyong lingkod. Gamitin mo siya, kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, nandito sa loob, nandun sa labas. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, wala po kang lalampasan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo dalangin. Amen at amen. Maraming salamat po at tayo po ay makakaupo. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. We are already on the 4th week. Tayo po ay nasa pang-apat na po na linggo since we transition from Matthew chapter 5. Okay, yung 5 is, yung theme po natin doon is be salt, shine brightly. Then we transition to Acts chapter 4, verse 31. Empowered, speak the word. In a time where wickedness is fast increasing and people are losing hope and the love of many are getting cold, Jesus is calling the believers to be salt of the earth. Likewise, this is to imply that believers are equipped to make an impact to the world. Yung statement po na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay pinapakita lamang sa atin ng ating Panginoong Jesucristo that each one of us are equipped to make an impact to the world. We are seasoned with salt. Amen. Sabi ng salita ng Panginoon, we are seasoned with salt. Ngayong umaga po ay mag-focus po tayo doon sa pangalawa hanggang sa huling bahagi ng verse 13, na kung saan sinabi pa niyo doon, but what good is it if what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot
as worthless. Why did Jesus insinuate that salt can lose its saltiness? Salt can never lose its saltiness. Yung salt po, kailanman hindi po mawawala yung kanyang alat. Ano po? In fact, I was surprised to learn na yung salt, hindi siya pwedeng sirain ng moth or any insects. But salt helps moth and insects to survive. So, yung salt po, per se, ay hindi po yan nawawala yung kanyang alat. Maaari bang mangyari na mawala ang ating alat bilang mga iniligtas ng ating Panginoon? Kung pag-aaralan po natin ng mabuti yung parable of the sower, kung saan naghasik ng buto ang farmer, ang buto ay natanim sa iba't ibang klase ng soil. Ano po? And most of the seeds grew, though only the seed that fell on the good soil survived to bear fruit. Ano po? Marami po kung saan-saan po na itanim yung mga buto. Pero yung good soil, doon lang po nag-survive yung buto to bear fruit. But take note, for some quite of time, the seeds that fell on rocky places and those that fell among the thorns grew. Lumaki din po yung mga seeds na naihasik po doon sa rocky places and those who fell among the thorns. Kaya lang hindi po siya nag-survive to bear fruit. But they grew. They grew because they received water and taken care of by the sower. Ano po? Dahil inalagaan po ito ng sower. Dahil diniligan po siya, inalagaan po siya ng sower. Ako po ay nagtatanim din. Nagtatanim din po ako. Sino po dito yung nagtatanim? Hello? Sino yung dito mahilig magtanim? Sabi nila, yung mga may green thumb daw. Okay? Sino na dito yung mga nagtatanim? Doon sa Caloocan, I'm trying to plant. Doon sa kahit na ano po. Sabi nga nila dito sa Manila daw, mahirap daw magtanim kasi parang wala nang lupang tatamnan. Pero we can still, pwede pa rin tayong magtanim. Ako nga may tanim na, dito yung piyas sa Ilocano, yung pang-asim. May malunggay ako, binigay ako ni Ate Fe ng malunggay. Tapos yung malunggay ko, lumaki, ganun yung ang laki ng kanyang marami na rin akong naitanim at sinubukang inalagaan sa pamamagitan ng pagdidilig at pag-aalaga. Some survived and some did not. In spite na yung pag-aalaga natin, yung pagdidilig natin, there are still seeds. Meron pa rin tayong alaga na hindi po nagsusurvive, di po ba? Nagtataka tayo, bakit meron mga mananampalataya na nananamlay sa kanilang pananampalataya? It is not because they did not truly receive Christ. Because they are taken care of. They grew. It is something to do with their willingness to obey. It is something to do with their priorities. It is something to do with their focus. These are just some, kung dahilan kung bakit nananamlay po yung ating pananampalataya. Yung pananampalataya ng mga mananampalataya. Ang problema po ay yung condition ng puso ng tao. Alam natin po yan, In Colossians chapter 3, beginning from verse 1 to 3, I just want to encourage us, In Colossians chapter 3, beginning from verse 1 hanggang 3, sabi po niya dyan, since then you have been raised with Christ,
Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Napakaganda pong pangako, scripture po. Ang Colossians chapter 3, verse 1 to 3. I hope we will be encouraged na kung may problema po yung puso natin, bakit nahihirapan po tayong lumago? Pakinggan po natin yung mensahe ng Colossians chapter 3. Sabi niya dyan, you have been raised with Christ so that you may live. And your life is hidden. Or we can say secured with Christ in God. Amen po. So kung alam po natin na secure po yung ating buhay sa Panginoon kahit na anong mangyari po, bakit nahihirapan po tayong sumunod sa Kanya? Bakit nananamlay yung ating pananampalataya sa Panginoon? So I hope this encourages us to make our heart right with God. Ano po? Yung grasya po ng Panginoon ay napaka-sufficient po. Pag nararamdaman mo na isa ka sa nawawalan ng alat, may oras pa upang pasiglahin natin muli ang ating relasyon sa Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, may oras pa. And if we do not act, we will lose our saltiness. Kapag hindi po tayo kumilos, mawawala po yung alat po natin. And it is not a matter of if, but when. It is not a matter of if, but when. Siguro naghihintay lang, So, wag po tayong pakampante. Do not be complacent. Wag po tayong pakampante sa ating katatayuan bilang mga mananampalataya sa Panginoon. If that happens, we can never be salty again. Kasi ang mangyayari, kapag tayo ay nakaranas na ng care, ng pag-ibig, at tayo ay nanlamig, tuloy-tuloy na yan. At sabi ng salita ng Panginoon, masahol pa tayo kaysa dati nating kalalagayan. In Mark chapter 9, verse 49, sabi po niya dyan, for everyone will be salted with fire, and every sacrifice will be seasoned with salt. Ito pong Mark 9:49 is almost identical or a parallel scripture of Matthew chapter 5, verse 13. Fire refers to the work of the Holy Spirit or the Holy Spirit Himself. A fire can either destroy or purify. In other translation, Mark 9:49, sabi po niya dyan, salted by fire or tested by fire. It is the Holy Spirit that tests our hearts. Yung banal na Espiritu ay tinetis po niya yung ating puso. And if we survive, it means that we are purified to be a pure salt, ready to do God's work as salt of the earth. When Jesus said, you are the salt of the earth, He meant we are tested already. Tayo ay tatest na. Tayo ay dumaan na sa pag-test ng banal na Espiritu sa atin that we are ready and equipped to do God's will on earth. Kaya napakaganda nga po yung sabi ng ating Panginoong Kristo, you are the salt. Sabi niya, napakaganda po. In his letter to the Romans and Ephesians,
sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa Romans at sa mga Ephesians, Paul prayed for and taught the believers the importance and benefits of being filled with the Holy Spirit. Yun po yung isang napakahalaga na turo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa iglesia ng Roma at sa iglesia ng Efeso, to be filled with the Holy Spirit. In Romans chapter 15, verse 1 to 3, sabi po diyan, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. And in Ephesians chapter 5, verse 18, sabi niya dyan, do not be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Being filled with the Holy Spirit is not only to preserve our saltiness, but most importantly, protect our lives from ruin. Yung kapangyarihan po ng banal na Espiritu brings life to our spiritual life. Actually, the Holy Spirit is not visiting us because the Holy Spirit resides in us. So that we can obey God. Yung problema po natin is always our obedience to the Lord. That is why Apostle Paul emphasized the importance of being filled with the Holy Spirit. Kasi kapag hindi po tayo mapuno ng banal na Espiritu, meron at merong magiging problema yung ating obedience sa Kanya. Just like what Jesus said, apart from me, you can do nothing. Likewise, the Holy Spirit, apart from the Holy Spirit, we can do nothing. Ano po? And this is the reason why Jesus commanded His disciples to stay in Jerusalem. Ito po yung dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo yung pinakahuli na command po ng ating Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya before they will go to the world to testify about the Lord Jesus Christ is to wait. Sabi niya doon sa Acts chapter 1 verse 4 to 5. Ano ang sabi po niya diyan? On one occasion while He was eating with them, He gave them this command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. When we receive, nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon, the Holy Spirit dwells in us as a deposit guaranteeing our salvation. Ano po? Sabi po niya doon sa Ephesians chapter 1, verse 13 hanggang 14. And you were also included in Christ. When you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Pwede natin sabihin, nananahan naman yung banal na Espiritu sa atin. But indwelling of the Holy Spirit is different from being filled with the Holy Spirit. Ang pananahan po sa atin ng banal na Espiritu ay kaiba po doon sa being filled with the Holy Spirit.
Indwelling is when the Holy Spirit takes residence in us, as we are the temple of the Holy Spirit, once we receive the Lord Jesus as our Savior. But when you obey Him as Lord, kaya kung minsan dito makikita natin yung differentiate ng Kristiyano na hindi puspos sa banal na Espiritu at saka puspos ng banal na Espiritu. And when you obey Him as Lord, doing His will, allowing the Holy Spirit to work in you, that is when the indwelling Holy Spirit fills you with His power. Hindi po automatic na pag nanahan sa atin yung banal na Espiritu ay napupuno na tayo ng banal na Espiritu. That is when the indwelling Holy Spirit fills you with His power. When you obey the Holy Spirit. When you obey God's Word. Kapag po isinasabuhay po natin yung salita ng Panginoon, kapag po sinusunod natin ang salita ng Panginoon, kapag po pinakikinggan po natin, hindi lamang po natin pinapakinggan, kundi sinasabuhay po natin ang salita ng Panginoon, that is when the indwelling Holy Spirit fills you with His presence. And when He fills you overflows. Sabi po niya, without measure. To be filled with the Holy Spirit is to experience the work of the Holy Spirit as He empower us to obey more. Like yung water baptism, we do it only once. To be baptized with the Holy Spirit is also a one-time event. But what follows is the infilling of the Holy Spirit. Yung bautismo ng banal na Espiritu sa atin, minsan lang po mangyari yan. Parang yung baptism din ng water. What follows is the infilling of the Holy Spirit. Pero baka na rin tayong binabautismohan nun. And obedience is the key. Obedience is the key to be filled with the Holy Spirit. And if you ask me how to be baptized with the Holy Spirit, it is best to ask the Father, and it shall be given to you. Remember the events in the household of Cornelius, diba? When the Holy Spirit baptized, filled the member of his household, they are but just ordinary new believers. They are but just a new believers in the Lord. Pagtanggap nila sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas nila, the Holy Spirit filled them with His presence. Kaya nga, obedience is the key to be filled with the Holy Spirit. Wala pong formula. According to John the Baptist, the Holy Spirit alone can baptize us with fire. And it is a promise to all who receive Jesus as Savior and Lord. And that is what the Lord wants. At yan po yung naisin po ng Panginoon. Kaya imposible po na hindi po niya ibibigay sa atin yan. Dahil yan po yung nais ng Panginoon sa atin to empower us to boldly speak the Word about our faith, paano tayo mamuhay, kagaya ng nais ng Panginoon na mamuhay tayo sa mundong ito. God wanted us to make a difference kung saan po niya tayo ilalagay. That is why He wants us to be empowered. Kaya hindi po tayo mag-aalala.
na baka hindi sa atin ibigay. No. Kailangan lang po yung puso natin. We just learn to obey. Obey and trust. Sabi na nung bata kami, what I learned from nung bata kami, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey. Let us work out. I-work out po natin yung ating sarili. Napagtiwalaan at sundin po ang Panginoon. Sharing my experience how to be filled with the Holy Spirit, ito lang yung pwede kong speaking to my experience, When I was in Saudi Arabia, lalong-lalo na sa panahon na ikaw ay nag-iisa. Develop an intimate relationship with God to worship in spirit and in truth. Pray without ceasing. Learn to wait with humility. Sa iyong pag-iisa po, you can be filled with the Holy Spirit. Hindi po kinakailangan na nandito tayo sa loob ng iglesia para ma-fill ng banal na Espiritu. You can be filled with the Holy Spirit sa iyong pag-iisa. Not necessarily during our worship service. And the best place that the Holy Spirit can baptize you is your prayer room. Kung saan ka nag-iisa. At ang Panginoon lang ang nakakakita sa iyo. Doon po yung pinakamainam na lugar na bautismuhan ka ng banal na Espiritu. And more importantly, ang yung kababaan po ng loob. Dahil bibigyan po tayo ng gifts ng banal na Espiritu. Para hindi po natin ipagmalaki, but to uplift the church and the believers. And I don't know kung may maidadagdag pa kayo based on your experience. Kasi kung minsan, ang Panginoon, binibigyan tayo ng iba't ibang experience tungkol sa Kanya. So that we can also share to others. But oftentimes, what I have seen, the Holy Spirit was at work during praise and worship. Praise and worship. Kaya nga sa praise and worship natin, sa loob ng iglesia, kailangan handa po tayo. Let to worship the Lord in spirit and in truth. In deliverance, pag may mga deliverance po, diyan po kumikilos ang Panginoon, ang banal na Espiritu, para bautismuhan po tayo. Sa prayer gathering, kaya wag po tayong, sana, I hope na yung prayer gathering po natin ay hindi na lang siya mananatili sa online. Pero dito din sa loob ng iglesia. Sana maibalik na natin, yung dati nating ginagawa, na dito po tayo sa loob ng iyan. Because sabi niya, my house is a prayer of prayer. My house is a place of prayer. Sabi ng Panginoon. Dito po tayo, sabi ko nga kanina, doon sa kwarto natin. But, gusto din ipakita ng Panginoon sa atin. Kasi pag nakikita natin na kumikilos yung banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin, the more that we are encouraged, amen po, na-encourage tayo. Lalo tayong na-uplift at na-encourage tayo. The Holy Spirit eagerly wants to empower us because it is the only way we can find courage to stand the shaking of our faith.
Kasi darating po yung shaking ng ating pananampalataya. The Holy Spirit wants us, because sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, Lord, sabi niya sa Panginoon, sa ating Ama, protect them. Diba? Protect them. Diba? Nung paalis ng ating Panginoong Jesucristo. That is why He sent the Holy Spirit. And another parallel scripture of Matthew chapter 5, beginning 13, is Luke chapter 14, verse 34 to 35. It says, sabi po niya dyan, salt is good, but if it loses its saltiness, how can it be made salty again? It is fit neither for the soil nor for the manure pile. It is thrown out. Whoever has ears to hear, let them hear. Mayroon pong dagdag, doon sa parallel scripture ng 5:13. Actually, itong phrase na ito, doon mo lang makikita sa Luke. Ito yung kagandaan po ng mga sulat po ng Kasi yung mga different yung nila yung mga kanila experience nila, different yung naririnig nila din sa Panginoon. Yung iba hindi kompleto, yung isa talagang kompleto yung naririnig nila. That is why napakaganda yung may parallel na scripture din po. This parallel scripture of Matthew chapter 5 verse 13 ends with an important phrase. Sabi po niya dyan, whoever has ears to hear, let them hear. Kung may tainga ka, makinig ka. Sabi niya dyan. This phrase is also repeatedly said in the writing of John to the 7 churches mentioned in the book of Revelation. Makikita din po natin itong phrase na iyan, whoever has ears to hear, let them hear. Doon po sa sulat po ni John sa mga 7 iglesia na makikita po natin sa Revelation. So, meaning the message that precedes or come before this phrase is so very, very, very important na hindi po natin ito dapat ipagsawalang bahala o kibo. Kundi gusto ng Diyos na matuto at kumilos tayo. If there is one thing that I remember people saying after the onslaught of the recent typhoon that hit Cebu and Luzon by Tino and Yuan, especially in Cebu, kung saan mas marami yung mga napiktuan doon at maraming buhay ang nawala. Hindi namin akalain. Sabi nila, hindi namin akalain. They were not prepared because they did not consider the present condition. Hindi po sila handa. Maaring handa sila pero hindi sila handa because they did not consider the present condition of their surroundings. Dahil alam naman natin ang dahilan, kitang-kita ang dahilan kung paano humagasa yung tubig. Na may mga kasamang bato, may mga kasamang kahoy, may mga kasamang putik na nagpalubog sa maraming kabahayan doon sa Cebu. Ngayon, yung nung puno natin noon, puno ng naglalakihang puno. Ngayon, kalbo na. Kalbo na. Isama pa natin yung substandard na mga flood controls na dapat tumulong na mawala yung flooding, Pero yun pa yung nagpalala ng flood. And it is also true in our fight in the spiritual realm. Ito ay totoo din po sa ating pakikibaka doon sa spiritual realm.
we need to consider the condition of the earth. At ano ang condition ngayon ng mundo na ginagalawan natin? The real condition of the earth is sin is rampant. Dati wala tayong makikita na iglesia ni Satan, Church of Satan sa Amerika, mga kapatid. Sa Amerika, Church of Satan, meron na. Dati walang Church of Satan. Yung tama, mali. Yung mali, tama. Wickedness is increasing. Yun na yung mga nakikita natin na pagbabago sa ating lipunan. And if we are not spiritually strong, through the power of the Holy Spirit, kapag hindi po tayo strong, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, we will lose our saltiness. Mawawala po yung ating alat. Remember what it says in Hebrew, chapter 3, verse 15. Sabi nga, today when you hear His voice, do not harden your heart, as Israel did when they rebelled. Nakita po natin, most of God's people who came out of Egypt, they saw and experienced the power of God before Pharaoh let them go. They passed through the Red Sea to demonstrate that Yahweh, who called them, is so powerful that nothing is too difficult for Him to do. Pero nanaig pa rin yung katigasan ng kanilang puso. Sana naman wala pong matigas ang puso sa atin. Amen. Katukin mo nga yung puso mo. Conclusion na tayo. Sabi po niya sa conclusion po, do not grieve the Holy Spirit. Learn to listen and obey His prompting and allow Him to fill you each day. It is the only way to preserve our saltiness and our worthiness. Nakakatakot po narinig po natin yung preaching nung Sunday about the tribulation. Narinig natin, hindi po ba? Dito nakakatakot din. Kapag nawala yung alat natin, sabi nga, you will be thrown out, to be trampled as worthless. Amen. Kung meron po tayong pandinig, makinig po tayo. Tayo po ay yumuko. Panginoon, maraming salamat po sa oras po na ito. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong pangungusap sa amin sa oras po na ito. Dahil alam namin, Panginoon, na mahal mo kami. That you do not want us to lose our saltiness, Lord. But you're always on fire, O Lord, sa aming pong paglilingkod sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to develop an intimate relationship with you. Tulungan niyo po kami na sumamba sa iyo in spirit and in truth. Turuan niyo po kami, Panginoon, na makinig. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maghintay. Turuan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa iyong mga aral. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming samo at dalangin. At ang lahat ay magsabi ng Amen. At